Hello guys and welcome back to my channel. This is your Jim Boots TV at mag-atid naman ako ng mga panibagong update sa inyo. In demand na trabaho dito sa Croatia. When we say in demand mga trabaho, yun yung mga in reality, yung mga malalaking sahod. So meron tayo sa mga hospitality sector, okay? And sa mga technical sector or yung mga skilled workers natin. So, dito, alam ko maraming nakaposting sa ating government, MW, yung mga current job hiring position. Pero ito, based on my own observation, dito sa bansang Croatia, ito yung mga nakikita kong malalaking sahod. Okay? Hindi siya totally malalaking sahod, but average, papuntang malaking sahod. Okay? So, karamihan, yung mga kakilala natin na pumunta na ng bansang Croatia, hindi nila sinasabi to, hindi nila disclose. Kasi, though malaki ang sahod, pero hindi siya ganun kadaling trabaho. Mahirap sa mahirap. Okay? Multitasking. Yan yung mga common na mga workers na hinahanap dito. Hindi uubra yung dadalin mo yung kaugalian mo sa Pilipinas kasi medyo ano sila dito, observant sa performance mo. So kung magaling ka naman sa trabaho at na mabilis mo na cope up yung mga pinapagawa sa inyo, magtatagal ka talaga dito sa Croatia. Okay? Simula tayo sa hotel and restaurant sector. So number one talaga, chef. Okay? So yung mga chef na yan, mga 5-star hotel, yan, yung mga galing sa marine industry, sa barko, yan, sa mga hotel, mga kilalang hotel sa Pilipinas or sa Middle East, yan. At pangalawa ay mga housekeeper, room attendant, and cleaner. Okay? Sumasahod niyan hanggang 1,200 euro and more. Kung masipag ka lang, kung hindi ka ayaw sa overtime. Kasi unlimited overtime ang mga cleaner dito. At minsan, tatrabaho, sobra-sobra sa oras, iba-ibang location. Sa isang araw, minsan, 4, 5, or more na location. Yung tatandaan, pag pupunta kayo dito, kailangan may driver's license kayo. Yung sa mga marunong magmaneho. Malaking advantage yan. At pangatlo, waiters. Okay? Ang mga waiters, mga minimum ang sinasahod. Pero, di pa kasali yung mga tip dyan. Kasi may mga tip-tip yan. And then, meron tayong butcher. Okay? Pinaka-in-demand na trabaho talaga, butcher. Then, store attendant. Okay? So, sa mga store attendant natin, very important talaga na marunong kayong mag-Arbatska or Croatian language for short. Napag-aaralan naman yan, it takes time, pero mabilis, karamihan dito mabilis makapagsalita o makapag-aaral, matutunan yung lingwahe. Karamihan dyan mga waiter, mga store attendant, kasi sila yung first on hand na nakakapag serve sa mga customers. So, very important talaga na marunong sa Croatian language. And advantage yun kasi mabilis ka makahanap ng trabaho, makapasok sa trabaho. Punta naman tayo sa mga technical position. Dito tayo magsisimula sa mga construction workers. Ikaw may carpenter, ikaw may mason, steel fixer, engineers, electrician, yan yung mga in-demand na yan. Welder fabricator. Kasi maraming metal projects dito sa bansang Croatia and meron ding mga projects outside Croatia wherein nabibigyan ng opportunity yung mga welder fabricators natin na makapagtrabaho sa mga engineering areas papuntang Slovenia, Austria, Italy. Okay? So, allowed naman. And dito tayo sa mga truck driver. Mga truck driver natin, mabuhay kayo. Kasi sila yung mga nakakapag-travel all around Europe. Lalo na pag nagkaroon sila ng Code 95 and ACO card.
Okay? Yung mga, hindi lang truck driver, may mga bus driver din tayo na nagmamaneho within local areas, province, and sometimes yung iba nakapag-travel outside Croatia. And then, delivery driver. So, marami yan. Okay? Mga mechanic. Okay? Auto and heavy mechanic. Kung ikaw ay marunong sa mga European trucks, European cars, Mercedes, Benz, Audi, ano pa ba? Marami, Volkswagen. So, malaking advantage sa inyo yan. At mga latero, auto-denter, marunong mag-fix ng mga wreck parts ng sasakyan. Last natin is yung mga production workers. Okay, nagbabari yung sahod niyan. Kasi though naka-minimum salary yan sila, minsan kasi may mga company nagbibigay ng bonus, night shift, meron ding overtime, okay, food allowance. So, maraming benefits pag factory worker. And depende yan kung anong klaseng industry yung papasukin mong trabaho. May mga food industry, metal industry, manufacturing. So, mga kabayan, ito lang yung mabibigay ko na information sa inyo as of the moment. And I hope may natutunan kayo sa ating short video and ma-share nyo sa lahat mga gustong magtrabaho dito sa bansang Croatia at mabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho dito at makapag-ipon at makasupport sa pamilya sa Pilipinas. Okay? Malay nyo, baka ito na yung access nyo sa magandang buhay. Okay? So, kabayan, just a reminder, sa lahat mga na-mention ko, mas advantage kung meron kayong unang-una in situ, training certificates, driver's license, diploma, passport. Yan, very important yan. And, ano pa ba? Yung lahat ng mga certifications nyo sa mga previous experiences, yung mga IDs, mga proof, videos, i-prepare nyo yan kasi kinakailangan yan para maging mas qualified kayo papunta dito. And kabayan, nasa pagtitiis yung blessing. Okay? Kung mahaba ang pasensya at marunong magtiis, laging nabibigyan ng biyaya. So that's all for tonight. And thank you very much. And God bless everybody. This is your Jimbots TV. Goodbye.